may mga nakarinig doon sa meeting na yon. Andun si Tambaloslos, ikaw Tambaloslos, gusto mo ilaglag lahat? Maniwala kami sa'yo. Ilaglag mo ang pinsan mo at sabihin mo itong sinasabi ko ngayon na ang pinsan mong si Marcos Jr. na nagsabi sa utos ng asawa niyang kidnapper din, isakay si Duterte sa eroplano. Okay, so hi guys, kamusta po kayong lahat? Welcome back ulit sa aking YouTube channel, Nets and Vlog. So, eto na nga po guys, may natanggap na information itong si Maharlika patungkol sa pagpapakidnap kay Tatay Digong. Alam niyo po ba guys, nalaman po ni Maharlika na eto palang si PBBM at F. Elisa ang nag-push at minadali na isakay kaagad etong si Tatay Digong sa eroplano papuntang Daheg. Grabe naman kung totoo ito. Grabe, walang mga konsensya at walang mga utang na loob, Pinalibing ang tatay niya sa libingan ng mga bayani, pero ano ang ginawa nila kay Tatay Digong? Pinakulong sa ICC at pinakidnap. Ayon po kay Maharlika. So narito po ang video, panoorin po natin. Mga kababayan, so meron tayong nakuhang information na talagang si Marcos Jr., si Bangag talaga ang nagpa-kidnap kay Pangulong Duterte. Okay, maiksi lang yung vlog natin, alright? Pero may sustansya. So, the other day ay napag-alaman natin, actually yesterday, napag-alaman natin na talagang ang magpapadukot kay Pangulong Duterte ay si Marcos Jr. So, doon sa meeting, nung araw na dinampot nila si PRRD, nandoon ang magkapatid na Remulla, nandoon si Bersamin, nandoon si Tambaloslos, at hindi na muna natin babanggitin yung iba pang mga testigo na nandoon kasi baka sakaling magsalita sila. Alright? At baka, parayin ng mga bangag. So mga kababayan, ang eksena pala, ang sabi ni Bersamin, ni Lucas Bersamin, di ba alam mo Lucas, matanda ka na, okay, kumita ka na ng pera, ang dami nyo nang nakuhang maleta, pero kasi pag demonyo kasi, pinanganak ang demonyo, demonyo ka eh. So mga kababayan, nung araw pala na dinukot nila si PRRD, sinabi ni Lucas Bersamin, ito yung konteksto, na hindi pwedeng ipadampot si PRRD kasi hindi pwedeng ipakidnap kasi hindi labag sa batas. Ang sabi ni Bangag, hindi na. Kahit labag sa batas, isakay nyo na sa eroplano si Duterte. Okay? So, ngayon, mga kababayan, may mga witnesses doon na talagang si Bangag, right? Si Bangag ang nag-utos, silang mag-asawa, si Lisa Tanas, na ipadampot si PRRD or isakay sa eroplano. Literal niyang sinabi na isakay nyo na si Duterte sa eroplano. So, kung magsasalita, I don't know, etong si Tambaloslos, kung ano yung, di ba, drama na nag-aano sila ngayon, sabi ni Tambaloslos na magsasalita siya at idadamay niya lahat. So si Tambaloslos nandoon. Nung sinabi ni Bangag, si Bersamin nandoon din. Yung mag-asawa, yung magkapatid na Remulla at may mga iba pa. Okay? Kaya nung nalaman ko kahapon, sabi ko, napakawalang hiya pala talaga ng Bangag na administrasyon na ito. So, pinakidnap talaga nila si PRRD. Siyempre, ang narinig lang natin, di ba? Etong si Amy nagpa-imbestiga, right? Walang utang na loob talaga. Ngayon nagpa-imbestiga ka, Amy. Siguro alam mo, okay? Alam mo talaga na ang kapatid mo ang nag-utos na isakay si PRRD sa eroplano. Right? Ngayon, mga kababayan, yan ang katotohanan. And I hope sabi ko nga, wag muna natin pangalanan yung mga naroon na iba. Baka kasi pwede silang mag-execute ng affidavit at pwedeng gamitin ng pamilyang mga Duterte para iapila, okay, sa
sa not sa ICC. Okay, doon sa pwedeng yung sinasabi ni Spokes Harry Roque na domestic remedy na alam nyo, kung magtitistigo sana itong si Tambaluslos, which is I doubt it, kung gaano katotoo itong mga dramatization na nilaglag siya ng mga bangag. Recently, nagsalita si Remulla na imbestigahan daw yung $2 million na dinonate ni Tambaluslos sa Harvard, mga ganyan. At ito ay from plundering or kung galing sa kaban ng bayan. Kung magsasalita sana si Bersamin na i-booking niya sa taong bayan, ikaw, Lucas Bersamin, mamamatay ka na, kukunin ka ng lupa, gumawa ka ng tama, wala kang utang na loob. Okay? Naging mabuti sa'yo ang Pangulong Duterte. Pero hindi mo maintindihan ko during that time, dahil siyempre executive secretary ka lang naman, ang amo mo si Lisa Tanas at si Bangag. Okay? Silang dalawa po talaga, literal na sinasabi in fairness daw dito kay Bersamin na sinasabi, Mr. President, hindi natin pwedeng gawin yan kasi labag sa batas yan. Okay? Dapat dumaan muna, okay? Litisin muna si Pangulong Duterte sa local court. Di ba yung mga pinapaliwanag ng abogado, pero nag-insist si Zatanas at saka si Bangag na damputin nyo na yan, isakay nyo na sa eroplano. Ganyan po kahayop. Okay? Amy Marcos. Okay, tama na yung mga dramatization mo na hindi kami nag-usap ng kapatid, na sabi mo hindi kayo nag-usap ng kapatid mo, non-existent, ang relationship nyo, ganito, ganyan. Gamitin mo lahat ng powers mo. 'Di ba? 'Di ba, mahal mo ang Pangulong Duterte, ginagamit mo ang pangalang Duterte, i-exert mo lahat ng powers mo na kailangan mapanagot mo ang kapatid mo at si Lisa Tanas. May intel ka, ako nga eh. Nakakarating sa akin ang information. Sa'yo pa, na senadora ka. Yes, malabo yung ating ngayon kasi nasa ibang planeta tayo ngayon kaya medyo malabo yung ating video. But ganun pa man, as long as naririnig niyo yung boses ko, sana okay lang. Gusto ko lang i-share to sa inyo yung information na ito. 'Di ba? Na yun ang eksaktong sinabi ni Marcos Bangag. Okay? Pag magandang signal natin at pwede akong sumigaw ng abot hanggang langit, umurahin talaga natin. Kayo na munang magmura sa dutang Genemes na bangag na ito. Bersamin, Lucas Bersamin. Yung dalawang Rimulya, wala na tayong asahan yan kasi tandem sila lahat sa panggigipit. Lahat panggigipit dahil nga, ginamit sila, nagagamitan sila ng bangag. Pero ito ay i-echo ninyo na sinabi talaga ni Bagagan, isakay nyo na sa eroplano si Duterte. Sabi ko nga, in fairness kay Bersamin, hinarang-harang pa niya na Mr. President, hindi natin pwedeng gawin yan. Pero hindi, sabi, the sound is very clear, malabo lang kasi nasa ibang planeta kasi ako ngayon. So, I'm sorry. Ayun na nga, pero okay yung audio. So, pag-usapan natin. So, kaya, di ba, kailangan talaga magsalita ng mga naka-witness, ng mga nakarinig na sinasabi si Bangag. Kaya yung Jutang Ginemes na Marcos Jr., yung pagpakidnap niya kay PRRD, dapat talaga siya managot. Dapat talaga siyang magbayad. Dapat talaga siya mapitay dahil siya mismo ay kidnapper. Yan talagang tutukan dapat ng mga nagmamahal kay PRRD. So ikaw, Bersamin, katulad kanina, sinasabi ko, kanina humigay-ga na ako nung naputol tayo, na total shutdown yung phone ko and everything, as in 0-0. Pero in-encourage ko ang mga mahal kay PRRD ang paraan, lahat ng paraan na para mapanagot si Marcos Jr. Ulitin ko, Bersamin, okay? Ilaglag mo na si Marcos Jr. Matanda ka na, okay? Huwag mo nang antayin na mamatay ka nang hindi mapuslan ang mukha mo.
mamatay ka dahil who knows. Okay? Yes, blurry but yeah, loud and clear. Basta pagpasensyahan nyo na yung ang importante para lang tayong radyo. Alright, magandang umaga, Pilipinas. Okay. So, Bersamin, ikaw, alam mong mali, pero sinunod mo pa rin. Sabi ko nga, naintindihan ko dahil executive secretary ka, wala kang nagawa, pero dapat inilaban mo yung tama dahil abogado ka, nanumpa ka sa taong bayan para ipatupad ang batas, ang dating presidente na inappoint ka rin, na hindi ka tinratong hayop, hindi ka tinratong baboy, tinrato kang tao, pero binaboy mo, kasama si Bangag ang Pangulong Duterte. Yun talaga nakagalit palangga, kaya nga, hindi na, di ba si Inday Sara nagsalita ngayong araw na baka na o parang I hope magkaroon pa ng election sa 2028. Kasi hindi talaga nila pauupuin ang mga Duterte. By hook or by crook, gagawa sila ng paraan para hindi makaupo ang mga Duterte kasi mananagot talaga sila. Dahil literal talaga na inutos ni Bangag na isakay na si Marcos, Pangulong Duterte sa eroplano. Lahat managot, pati may-ari ng eroplano, lahat ng kasabwat, dapat managot sila, mga kababayan. Then, ngayon, kaya nga, di ba, ang impeachment ni Inday Sara, hindi yan galing sa mga Congress lang. Utos talaga ni Lisa Tanas at ni Bangag yan. Ganon ka-demonyo ang Marcos Jr. Kaya kanina naputol tayo, sabi ko, ay mi Marcos, itigil mo na yung kadrama-drama mo, ang dami mong mga hearing-hearing, ang dami mong kaputang inahan. Sabi ko nga kanina, may intel ako nga, walang budget, zero. Okay? Pero may nagbibigay sa atin ng information, ikaw. Diba? Yung kapatid mo. Sabi ko nga kahapon, magwelga ka. Total, sinabi mo na adik ang kapatid mo, itodo mo na. Sabihin mo, adik, kidnapper, magnanakaw. Sabihin mo yan, mag-rally ka kung mahal mo si Inday Sara, kung mahal mo si PRRD, ikaw ang mamuno para tanggalin ang kapatid mo. Magwelga ka, mag-rally ka, kumbinsihin mo ang mga military, ang mga pulis na maglingkod sa Pilipino, hindi para sa adik mong kapatid. Harap-harapan, malinaw pa sa sikat ng araw na kinidnap si PRRD. At itong informasyon na ito, na narinig ko, for sure, narinig mo naman na ito, na, for sure, nakarating nga sa akin makakarating din sa'yo, na mismo ang kapatid mo, sa utos ng asawa niyang adiktos kawatan, na isakay na si Duterte sa eroplano. Huwag na tayong magmaang-maangan, Amy Marcos. Gawin mo lahat ng kapasidad mo bago ka mag-hay nako, magdrama-drama. Please. Okay? And I hope, sabi ko nga, yung mga nagmamahal kay Inday, kayong mga lawyer, yung may mga contact dyan kay Bersamin, darating ang panahon, tandaan nyo to. May magsasalita, may mamivindicate dito sa ating statement na ito. I don't know kung alam ni Inday Sara itong issue na ito, pero may mga nakarinig doon sa meeting na yon. Andun si Tambaloslos, ikaw Tambaloslos, gusto mo ilaglag lahat? Maniwala kami sa'yo. Ilaglag mo ang pinsan mo at sabihin mo, itong sinasabi ko ngayon, na ang pinsan mong si Marcos Jr. na nagsabi sa utos ng asawa niyang kidnapper din, isakay si Duterte sa eroplano. Hindi tayo maniniwala sa drama-dramang ganito hanggat hindi nilalaglag ni Tambaloslos, si Lisa Tanas at si Bangag. Mga kababayan, nakakalungkot. Sabi ko nga, kung may kulam lang ako, kinulam ko na lahat itong PRRD. Yan. Ang pagtatraidor ni Bersamin, pagtatraidor ni Bangag. Demonyo ka. Putang ina mo, Marcos Jr.
Sana mamatay ka na any moment, anytime, at lahat na ng kababuyan. Demonyo ka, pinaka sa demonyo sa balat ng lupa. Hayop ka. Napakasama mo. Kung makaarte-arte ka, akala mo inosente kang buwaka ng ina ka. Lahat ng nangyayari sa Kongreso, binabayaran ng bangag na administrasyon ito. Nakakagalit talaga ka, mga palaga, Chino Mirabueno. Yan ang katotohanan na nalaman ko kahapon, na inutos pala talaga ng mag-asawang demonyo na isakay si PRRD sa eroplano, ipagkanulo sa ICC. At ang sabi ng ICC, ay, sige, pumayag at ihintayin nila doon, kaya magkasabwat. And I am looking forward na itong hindi natin maibigay lahat kasi yung iba pang information. I am hoping doon sa mga witness, okay? I am hoping na mag-execute sila ng affidavit. Then, pwede itong gamitin, yung sinasabi ni Harry Roque, na international domestic remedy, na gamitin itong ebidensya, itong sworn statement, itong affidavit ng mga witness o isa o dalawang witness para i-file doon sa Netherlands na talagang literal na kinidnap si PRRD. Gusto kong makalaya si PRRD sa lalong madaling panahon dahil itong mga hayop na ICC dapat talaga magsara na. Nakipagsabuatan talaga sila. Kaya Bersamin, kung may natitira ka pang totoo nung time na nagre-resist ka kay bangag, okay? Mapapatawad ka ng bayan sa lahat ng kasalanan mo kung ilalaglag mo si bangag, mag-execute ka ng affidavit, ng sworn statement, hindi lang ikaw, yung isa pa at yung isa pa, at si Tambaluslos, ilaglag nyo na si Marcos Jr. Nakakagalit, mga palangga, nakakagalit talaga. Kaya nung nalaman ko, sabi ko, putang ina. 'Di ba? Alam naman natin na si bangag ang nasa likod, pero hindi natin alam. Ngayon lang nyo lang nalaman na sinabi na mismo, sabi ni bangag, isakay nyo na yan sa eroplano, isakay na sa eroplano si Duterte. Kahit na sinasabihan siya ni Bersamin na wag kasi labag sa batas, hindi ganyan ang proseso. Pero tinuloy pa rin nila ni Bangag Jr. Talagang kasabwat yung ICC. Kaya nga I hope talagang, sabi ko nga, kung naririnig tayo na, and walang magagawa pa si Inday sa ngayon hanggat hindi nag-execute ng affidavit. Doon sa mga nagbigay ng information, please, mag-execute ka na. Itodo mo na to. Okay? Itodo mo na at hikayatin mo pa yung ibang mga nandoon sa meeting na yon. At saan kayo nag-meeting? Tambaloslos? Sa Polo Club. Doon daw po sila nag-meeting. Doon sila nag-usap nung time na pinakikidnap si PRRD. Yan, Tambaloslos. Magsanib puwersa kayo ni Aimee versus Liza Canas-An Bangag. Kung totoo itong drama ninyo, okay, na ginigipit ka ng pinsan mo, ginigipit ka ni Remulla. Kung totoo ito, ilaglag mo na ngayon, mag-sign ka na, mag-execute ka na. Pero kung hindi mo gagawin yan, hindi kami maniniwala sa'yo. Kaya alam nyo, deserve talagang ipahukay si Senior sa ginawa mo, Marcos Jr., sa ginawa mo, Liza Canas. Nakikita ko sa bolang kristal ko na higit pa ang mararanasan nyo sa lahat ng kademonyuhan nyo sa PRRD at sa taong bayan na ninanakaw nyo ang pera para ipangbayad sa mga sekretaris, undersekretaris, sa lahat ng mga kasabwat ninyo, sa lahat ng nagigipit sa amin, sa atin, kay Manong Jason sa kay Harry Roque, sa lahat sa atin na nagsasalita. Yan ngayon, di ba? Jason sa kinulong ngayon, nag-sorry daw ang RTC as ang judge, pati sa Pasay, ay di ba?
nagsalita na si Manong Jay, ganito, ganito kahayop. Pinakidnap din si Manong Jason Sang, nag-utos ito din, ang bangag para matakot si Jason Sang. 'Di ba sabi ko sa inyo, kailan